Nakikita na rin kami ng anak ko. Totoo nga. Nakalabas ka na. Anong ginagawa mo dito? Si Xavier po. Sinabihan na kita na layuan mo siya, di ba? Ano, papatay ka na naman? Sino'y susunod mo? Yung apo ko? Wala po akong intensyon na ganun. Kung may nagawa po ako, pinotektahan ko lang po ang sarili ko at ang anak ko. Hindi ako naniwala sa'yo noon. At hanggang ngayon, hindi ko paniniwalaan yung mga storya mong gawa-gawa. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Sinamantala mo pang lumaya habang nagkakagulo kami. Nagkakagulo po? Damay po ba si Xavier? Wala kang pakialam dahil hindi ka parte ng pamilyang ito. Umalis ka na at wala kang mapapala dito. Xavier! Wag ka Xavier! Wag! Layas! Parang awa niyo na po. Sana pagbigyan niyo po akong makausap ang anak ko. Gusto ko lang pong magkaayos kami. Nagmamakaawa po ako pa. Wala kang karapatang makita siya dahil nung pinatay mo yung anak ko, hindi ko na siya nakita. Sorry po, pa. Papatawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako, pa. Patawarin niyo po ako. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. At kung hindi, ako pa mismo ang magdadala sa'yo sa impyernong pinanggalingan mo. Alis! Pa! Huwag mo papasukin yan, ha? Pa! 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 Si Xavier po! Pa! Hoy! Huwag niyo takutin yung bata! Kung papaniwala sa mga yan. Mabait yung mga yan. Oo, good boy era na, tol. Oo nga, pare-parehas lang tayo lahat dito. Nag-aantay ng hatol. Benher nga pala. Gusto nga pala. Ayro. Ano ba? May abang pala ito eh. Kaya mo na. Kapamakain lang yan. Ay, yari ka dyan. Mahala ka dyan. Basa, tira nyo kami dyan, Basa. Ito, dito.
Hello, mga Uy! Oh, princess! Ako po tayo play at perfect kasi maganda yung kwento tungkol sa batang prinsipe. Ano bang role ko dyan, princess? Oh, princess ha, dapat akong bida dyan ha. Pagbida, dapat pogi. Bakit? Lalo na po kayo pogi dito ah. Eh, may mas popogi pa ba doon sa bagong salta? Yun, oh. Bakit ka nandito? Tropa mo yan, princess? Kakilala ko lang po. Kuya Pastor, siya yung nadali ng pinsan mo. Boss, sorry ha. Pasensya ka na sa pinsan ko. Ikaw pala yan. Nasalahan yung mga gagancho, no? Ba? Uy, grabe ka nga magsalita. Mabinag naman namin lahat ah. Tsaka, one of us ka na kaya. Iba din, tumira tong bata natin. Tulak din yata eh. Ano? Ilang gramo? Ano? Wala, hindi nagbaon. Ito ah, bagong buhay na tayo, no? Pwede ba? Hindi ako pusher at hindi ako user. At lalong hindi ako kriminal tulad nyo! Hoy, hoy, hoy! Tama na yan! Ay, Xavier, para na yung bibig mo ah. May mga inosenteng tao rin dito. At kung may nagawa man silang masama, pinagsisihan na nila yun. Mama. Tama. Lahat tayo nito, inosente hanggang mapatunayang guilty. Oo. Hindi nyo nga ako tulad sabi. May pinag-aralan ako. At alam ko yung tama at mali, di tulad nyo. Kaya ka palang dito, boy. Oo. Hindi ako nakikipaglokon sa'yo, ha? Uy, banas na yun, oh. Sabi tama na. Uy, mga kuys, tama na yan ah. Last na yun. Nino, Kuya Pastor Jairo. Peace na. Ikaw naman, Xavier. Buwas-buwasan mo naman yung pagkamaangas mo. Makisama ka rito. Pati kayo ganun. Hindi ka naman mahihirapan dito, promise. Babait sila dito. Angas ah. Pasensya na po kayo at hindi po muna kayo makaharap ni tatay ah. Medyo iba rin po kasi talaga yung Parkinson's eh. Oo. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin sa inyo. Sa inyo ni Sir Pascual. Naabala ko pa kayo. Pero alam mo, masaya ako para kay Sir dahil nagkaroon pa pala siya ng anak matapos mamatay yung panganay niya. Si Ate Veronica po. Oo. Ang akala namin kasi tatanda na siyang mag-isa. Ang usap-usapan kasi noon sa kulungan, iniwan din siya nung asawa niya. Si Lupe ba yun? Opo, si Nanay Lupe po. Eh, ang mahalaga naman po nandito ako. Kaya never po magiging mag-isa si tatay kahit kailan. Ang motto nga po namin sa buhay, huwag na huwag mawawalan ng pag-asa. Oo. Alam mo, naniniwala ako dyan. Kaya nga hindi ako nawawala ng pag-asa na magkakaayos kami ng anak ko. Kaya nga gusto kong humingi ng tulong sa'yo na makausap at makita ko ang anak ko. May connection pa kayo. Hanggang ngayon, hindi ba? Ano lang po, Alam ko na mahirap sa'yo ang pagkitain kami. Sinira ko ang buhay ng sarili kong anak. Alam mo, ginawa ko yun para iligtas ang sarili ko at ang anak ko. Pero kung maibabalik ko ang panahon, yun pa rin ang gagawin ko kasi
Kasi poprotektahan ko siya. Kasi mahal ko siya. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Kaya, ngayong nakalabas na ako, babawi na ako. Magsisimula ulit kami. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako, para matanggap niya ako ulit. Wala nga siyang tatay, pero pwede naman siyang magkaroon ng isang nanay. Kaya please, Princess, tulungan mo ako makita at makausap ang anak ko. Opo naman po, ate. Wala naman pong kaso sa akin na tumulong eh. Kaso, ang problema po kasi, si Xavier naman po yung nakakulong ngayon. Anak! Paano ka nakalaya? Bitawan mo nga ako. Pwede ba? Ulila na ako. Wala na akong tatay at wala akong kinikilalang ina. Paano mo nalaman na nandito ako? Ikaw na naman. Talaga bang dadali mo lahat ng perwisyo sa buhay ko? Anak, ako ang humingi ng tulong sa kanya. Gusto lang kitang makita. Gusto lang kitang makasama, anak. Bitawan mo ako. Ayaw ko. Huwag ka nang bumalik sa buhay ko. Nandidiri ako sa mamamatay tao na katulad mo. Xavier, nanay mo pa rin siya. Mag-usap kayo ng maayos. Huwag kang mangialam dito. Wala kang alam sa pinagdaanan ko dahil sa babaeng to. Umalis ka na. Umalis ka na! Gales? Tawon mo ako. Guy! Guy! Alisin niyo tong babaeng to! I-block niyo na sa guest list ko! Umalis ka na! Pinipensahan ko lang ang sarili ko, kaya ito, malaya na ako. Bumalik ka na sa selda mo. Malaya ka na. Kaya mas mabuting ako naman na makulong kaysa makasama ka. Tama na po. Gusto ko sa kayo kaabot. Gusto ko sa makasama. Please. Anak! Umalis ka na! Xavier! Hoy, Xavier! Bakit naman ganun makausapin si Ate Leilani? Nanay mo yung tao. Hindi mo talaga siya kayang patawarin, pagbigyan man lang? Bakit ko naman pagbibigyan yung taong pumatay sa tatay ko? Dahil sa kanya nawalan ako ng ama at ng pamilya. Xavier, kaya nga binubuo niya kayong dalawa para magkapamilya kayo. Bakit ba ang tigas ng puso mo? Ikaw, bakit ba ang kulit mo? Bakit lagi ka ba nangingialam? Dahil sa'yo kaya nahuli ako kasi ginulo mo ako. Ako? Ako? Paano ako nadamay dito, Xavier? Di ba ikaw yung gumawa ng kalokohan? Ikaw yung pumaparty kasama ng kaibigan mong high? Hindi ako tulad nila. Eh, ba't ka nandito? Dahil napagbintangan lang ako, okay? Tinulungan ko lang yung kaibigan ko, yun lang yun. Eh, di dapat ngayon ka mas nakaka-relate sa nanay mo. Alam mo bakit? Nakulong siya dahil pinotektahan ka niya. Dahil tinulungan ka rin niya. Tama na! Nakapag-desisyon na ako, okay? Ipapablock ko na sa mga pwedeng tumalaw sa akin. At ikaw, isusunod kita.
Pwede namang hindi ka bumisita kung naiilang ka. Of course not. Actually, I just can't believe that you're here. I mean, look at you. Ilang araw pa lang pero ang haggard mo na. This place is so stressful. It's rotten. Pero taga dito na ako. No. Sige, never. You're innocent, right? Makakalabas ka dito. And I'll help Lolo Julio to get you out of this filthy, icky jail. Kinausap ko na rin si Dad para tulungan ka. But right now, we just don't know paano ko matutulungan. I tried to call Justin pero hindi siya sumasagot. Then, hindi ko na siya matawagan. Kailangan mahanap si Justin. Kasi siya naman talaga nakakalam ng buong nangyari sa akin. Siya lang ang makakatulong sa akin. We'll get into it, babe. By the way, naman ako to. Pwede mo itong magamit na nandito ka para hindi ka mahawa sa mga tao. I mean, you know, Nandidiri ka na rin ba sa akin, Libby? babe. Of course not. Gusto ko lang na protected ka sa mga germs. Sige, I'll try my best na madalaw-dalaw ka dito. I mean, not always, but I'll try. May dinala din akong fruits. Thank you. Yes. Ba't kumain ka ng healthy? Thank you. Welcome. Ano, let's open it. I forgot, Mama. Nagdala din ako ng juice for you. Sarap to. Yan. Malayang araw po mga kuya. Papasok na po kami Salamat po. Tara na. Pagplanuhan natin ito ng maganda. So she's here. So dito sa city jail na ito nakatira si Princess. Malapit dito. What? Why didn't you tell me? Libby naman. Do you think I care? Ang dami ko nang iniisip, oh. Ba't ko pa idadagdag si Princess? Fine. Basta sabihin mo kapag nilalapitan ka ng princess na yun. Xavier, baka mamaya kung ano na naman gawin niya sa'yo. Libby, don't worry. But of course I'll worry. I'm sure na mag-orbiting na naman sa'yo yung babae na yun. Lalo't labas-pasok na siya dito. I'm very sorry, Apo. Hindi ka pa mailalabas ni Atty. Vergara. Hindi nag-grant ng bail dahil malaki nga yung nakuha. No, hindi naman sa akin yun, Lo, eh. Hindi pa pwedeng ilaban natin, Lo, na hindi naman sa akin yun. Lo, drug test po ba, Lo? Kahit kayo na, Lo, mapapadrug test ako, Lo. Hindi sapat na basihan yon, Apo. Possession of illegal drugs ang kinaso sa'yo. Hindi lahat ng pushers, user. Lo, hindi ako pusher, Lo. Kilala niyo ako, Lo. Siyempre, oo. At yun nga ang patutunayan natin. I'm trying my best na mailabas ka. Kahit akuin ko na. No, Lolo, hindi niyo gagawin yan, Lo. Lo, kakayanin ko rito. Lo, please, gawin niyo po ang buong kakaya niyo para mapabilis ang paglaya ko. Yes, ilalabas kita, ilalayo. Pero sa ngayon, kailangan natin mahanap si Justin. Hindi pa namin siya malocate.